Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kanina binanggit ng ating commentator kapistahan ng Corpus Christi. At sa pagninilay tungkol sa ating kapistahan, magandang balikan ang sinasabing katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa komunyon. Alam nating lahat na itong katawan na ito ni Kristo sa simula ay isang ordinaryong tinapay lamang. Ngunit sa ating pananalangin sa konsagrasyon, ang ordinaryong tinapay ay nagiging tunay at totoong katawan ni Kristo. At ang ordinaryong alak ay nagiging tunay at totoong dugo ni Kristo. Kaya sa komunyon, ang tinatanggap natin ay ang katawan ni Kristo. Hindi ito ordinaryong tinapay na lamang, sapagkat ito ay ipinagdasal na natin at sa misteryo ng tinatawag na transubstantiation, ang ordinaryong tinapay ay nagiging tunay at totoong katawan ni Kristo. At walang halong pag-aalinlangan, walang halong pagdududa, tatanggapin natin ang totoong katawan ni Kristo. At ano ang gagawin ng katawan ni Kristo sa atin? Tayo ay kanyang pababanalin. Tayo ay pagkakalooban niya ng mga biyaya na kinakailangan upang tayo'y tunay na makasunod at makapaglingkod sa Kanya. Kung ang katawan ni Kristo ay binubuo ng maraming bahagi na bagamat magkakaiba, halos nagkakaisa at nagtutulungan, ganoon din dapat tayo na tumatanggap sa katawan ni Kristo. Na kung ang katawang ito ay binubuo ng maraming bahagi, tayo na tumatanggap sa kanyang katawan ay bumubuo ng kanyang tinatawag na katawang mistiko. Magkakaiba tayo ng role, magkakaiba tayo ng ginagampan ng responsibilidad, pero napapabilang tayo sa iisang katawan ni Kristo. At dahil napapabilang tayo sa iisang katawan ni Kristo, umaasa ang Diyos na tayo'y nagkakaisa. Umaasa ang Diyos na tayo ay nagtutulungan, nagmamahalan, hindi nagkakanya-kanya, hindi nagpapataasan, hindi nagka-competition. Kung ang tinatanggap natin sa komunyon ay ang katawan ni Kristo, may magandang sinasabi si San Agustin. Sabi niya, be what you receive. Kung ang tinatanggap mo ay katawan ni Kristo, maging katawan ni Kristo ka sa paligid na ginagalawan mo. Maging katawan ni Kristo ka sa pamilya mo. Maging katawan ni Kristo ka sa community kung saan ka nandoroon. Maging katawan ni Kristo ka sa parokya kung saan ikaw ay naglilingkod. Kaya napakaganda itong sinasabing ito ni San Agustin, di ba? Kung tinatanggap natin ang katawan ni Kristo sa komunyon, umaasa ang Diyos na sa pamamagitan mo sa komunidad na nandoroon ka, maghahari ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang pagmamahalan. Pero nakakalungkot isipin na tayo na tumatanggap sa katawan ni Kristo minsan ay nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak. Nakakalungkot isipin na tayo na tumatanggap sa katawan ni Kristo ay hindi nagiging instrumento ng Diyos ng tunay na pagmamahal sa kapwa.
na tayo ay nagiging dahilan upang ang iba ay mapalayo at umalis. Kaya ito ay isang magandang paalaala sa ating lahat, mga kapatid. Sa kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon, tatanggapin natin siya sa komunyon, tunay at totoong katawan ni Kristo, umaasa na sa pamamagitan natin, tayo rin ay magiging katawan ni Kristo sa bawat isa. Hindi mahalaga ang posisyon, hindi mahalaga ang responsibilidad. Maaaring yung iba pinapangarap na magkaroon ng mataas na posisyon, pero sa mata ng Diyos, hindi iyan ang mahalaga. Sapagkat sa katawan ni Kristo, pantay-pantay tayo. Bagamat magkakaiba ng role, magkakaiba ng position, tayo ay iisang anak ng Diyos lamang. Magkakapareho lamang tayo sa mata ng Diyos. Di ba merong kwento, matandang kwento, palagay ko ilang beses na ninyong narinig, yung mga bahagi ng katawan para bang nagko-competition sa isa't isa. Sabi ng mata, ako ang pinaka-importante sa katawan. Kapag wala ako, bulag ang tao, hindi sa makalalakad. Sabi ng bibig, teka muna, hindi ikaw ang pinaka-importante. Ako ang importante. Kapag hindi ako nagsalita, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka maiintindihan ng iba. Hindi ka makapagsasalita. At nagkanya-kanya pa silang pataasan. At meron bahagi ng katawan na para sa kanila walang silbi. Hindi importante, ikaw, ang baho mo. Ang role mo lang naman, daanan ng dumi. Hindi ka importante. Mabaho ka. Nagtampo, nag-strike, hindi sa gumana. One day, okay lang, edi wag. Pangalawang araw, kaya pa. Pangatlong araw, pang-apat na araw, isang linggo, naiiyak na si mata. Ang sakit ng tiyan ko, ano bang gagawin ko? Ayan, ang yabang nyo kasi. Akala nyo, kayo ang importante. Ang hindi ninyo alam, lahat kayo sa mata ng Diyos mahalaga. Lahat kayo sa mata ng Diyos importante. Walang mataas na posisyon, walang mababa. Walang importante, walang hindi importante. Pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo kung saan si Jesus ang pinakaulo at pinakapinuno. Kaya sa kapistahan ng Corpus Christi, hingin natin sa Diyos ang espesyal na biyaya na tunay nating maisabuhay ang kung ano ang ating tinatanggap sa komunyon, ang maging katawan ni Kristo sa bawat isa. Amen.